Mga NBA player pala nagtulak kay Kevin Kemba na sumubok sa pinakamataas na liga ng basketball na NBA. At wag ka, nakausap din pala ni Devin Booker ng Phoenix Suns ang ating kababayan. Pero paano nga ba nag-umpisa pumasok sa plano ni KQ na sumubok sa NBA? At paano naging posible ito na magkaroon siya ng koneksyon sa loob ng NBA? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayong mga brody sa video na to. Una, paano nga ba nagsimula ang idea na sumubok siya sa NBA? Heto ang pahayag dyan ni KQ. First time na pumasok sa isip ko to is last year. Like when I was playing in Dubai for Strong Group Athletics. Yeah. Like with Dwight Howard, Andre Robertson. Like sinabihan nila ako na why not try the NBA, try the most popular league in the whole world. So, ayun, doon nagkaroon ng spark sa bumbilya ko na parang why not? Pero ayun nga, sabi ko naman, wala naman masama mag-try. Pero at that time kasi last year, I was committed sa DLSU. Yeah. Tama. So for me naman, I don't want to burn bridges with all those people na nakasaround sa DLSU. So, I think na sinabihan ko sila na I think I need to pass up muna dito sa NBA dahil ayaw nga na masira yung relationship ko for all those guys. Ayaw ko man na i-cancel yun. Ayaw ko man na baliwala yung NBA dream ko last year. Ginawa ko for the sake na for the love of the school, for the love for the school. At hindi lang sina Dwight Howard at Andre Robertson na mga former NBA player ang nakapansin sa potential ni KQ. Si Alan Williams lagi niya akong pinapayuhan, every time off the court na ayun nga, may potential daw ako sa mas bigger leagues, so mga ganyan ko ano ba yung kailangan kong detail. And one thing na lagi niyang pinapayo sa akin is panoorin ko lang si Devin Booker dahil close friend niya si Devin Booker, super close friend niya. And then na-bring up ulit siya last few months when I came in Korea. Like, mga January when I met Alan Williams naman, like nung nung twice ako na magandang game against KCC, the 18 assists, and then and then the comeback win against Ethan Alvano sa DB, the 31 points na why not try the NBA. Sabay sinabi ko sa kanya na same thing kayo na sinabi sa akin ni Dwight Howard. Like, pares kayo. And then, yeah, sabi niya, try na daw yung mga connections niya, kakilala niya sa NBA to, like, check up on me. Oh, that's nice, bro. And then, yeah. And then, Future Hall of Famer yan, Dwight Howard. Diba? Future Hall of Famer yan, diba? And then, yeah, ayun, yung guts na, umaga, uminit yung apoy sa sarili ko na kayang-kaya ko to. Nagawa rin daw ni KQ na makausap ang NBA superstar ng Phoenix Suns na si Devin Booker. May time na nag-dinner kami sa Korea na kung gusto ko daw makausap si Devin Booker, tinawagan niya through FaceTime. So, super cool. So, nakausap mo na? Nakausap ko siya. Kamusta? Like, what's up lang? Ano yung... WhatsApp lang, okay. What's up lang? What's up lang, and then good luck lang siya, and then stay healthy daw. So, super interesting for me. Talagang pinataas ng mga former NBA players ang kumpiyansa ni KQ na bakit hindi siya sumubok sa NBA. Last year sana was the perfect timing for me dahil 23 lang ako, turning 23 lang ako last year. So, ang dami nagsasabi ngayon na like 24 years old, overage, but but who cares, right? Kasi like all of those NBA guys, NBA scouts, like they're looking like the 17 years old from Europe, like Asia, like ganun na yung type na gusto nila. So for me, sinabi ko nga sa post ko, a slim chance better than no chance. So yeah, it's a great honor for me, like na masabihan ako ng ganon galing sa kanila dahil sila yung may experience sa leagues sa NBA. Sila yung alam nila kung how NBA runs kumbaga ano yung takbo sa NBA, ano yung type setup nito, lahat ng teams, like ganon. So I think sinabihan ako nilang ganon, like super add ng kumpiyansa sa akin, like pinataas nila yung moral ko.
pinataas nila yung sarili ko na kaya-kaya ko to. But yeah, pag gusto mo makapasok ka sa NBA, kailangan mo ng connections from NBA agents. So luckily I got one, so yeah. Pero bukod sa slim chance na makapasok sa NBA, ito din daw talaga ang pinaka main goal ni KQ sa pagtitraining niya sa US. Yeah, first of all, kaya ako pupunta sa States is for development sa sarili ko. Okay. Like, gusto ko mag-gain ng experience, gusto ko matry ko ano yung meron doon, kung anong klaseng training, kung anong klaseng facilities, kung anong klaseng development yung pwede ko pang i-improve sa sarili ko. So, yeah, I think NBA is the dream of all people, like, everywhere in the world. Oh, for like, sure. Isa ako sa mga bilyon-bilyon na nangangarap para sa makapasok sa NBA. Then, yeah, and then second purpose nito is like, kung ma-develop ako doon sa NBA, like, yung market ko tataasin. Like, all of those Asia teams, all of those Australian teams will be like the personal use, personal brand, and lang. So, and then third nito is like, try ko lang. Wala namang masama mag-try. Di ako matatalo dito pag nag-try ako Walang talo sa pagtatry ko na to. So, ayun, ayos diba? Kaya para sa mga basher dyan at walang bilib sa mga kapwa Pinoy nila, sino kayo para sabihin wag nang sumubok dahil sayang lang? Kung mismong mga former NBA player at future Hall of Famer na ang nakapansin sa potential ni KQ na makapaglaro siya sa NBA, diba?